Ayan po, magandang umaga po muli sa ating lahat. Tanghali na po. If you have your Bible with you mga kapatid, buksan po natin sa Philippians chapter number 1. And sa atin pong worship service po mga kapatid ay pag-aaralan po natin yung Philippians. And kung hanggang saan po tayo mga kapatid, dalhin po ng ating study ngayong umaga pong ito. And I hope that we pay attention and together we learn about this Philippians. Yan mo, Chay. Next week hindi ka na mahirapan. Yeah. So, yan po, Philippians chapter number 1. And before we continue mga kapatid, tayo po ay manalangin muna. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa magang ito na pinagkalob niyo po sa bawat isa sa amin. Muli Panginoon sa aming pong pag-aaral. Dalangin ko po Diyos na ikaw pong mabigay po sa amin ng kaalam na kami po Panginoon ay matuto sa oras na ito Panginoon sa inyo pong salita. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin Panginoon. And Lord, salamat po sa inyong salita na amin po nagagamit. Hide me behind this word Panginoon so that your word will be magnified sa aming pong buhay Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen at amen. Mga kapatid, muli, magandang umaga po sa ating lahat. And bear with me. I know that the time will always not with me mga kapatid because it's already time. But mga kapatid, this is what we're going to study in our service po mga kapatid, the book of Philippians. And actually, I was praying for Titus, I was praying for Corinthians, and isa po ito mga kapatid sa pinag-pray ko po mga kapatid. And I went through this mga kapatid, although I started studying the Corinthians mga kapatid, but I hope that the Philippians, the book of Philippians will help us mga kapatid sa atin pong buhay Kristiyano po mga kapatid. So, the book of Philippians mga kapatid, this is a book of they called prison epistles. So, kung bakit po siya tinawag na prison epistles mga kapatid, because when he was writing these letters po mga kapatid, is nasa kulungan po siya, nakapreso po si Apostle Paul. And along with this mga kapatid, it was all the Colossians as well, the Ephesians mga kapatid, and also mga kapatid, the book of Philemon mga kapatid is where the book na naisulat ni Apostle Pablo mga kapatid nung siya po ay nakakulong. And so makikita po natin dito mga kapatid na meron po siyang ginamit na mga tao para ma-deliver po yung kanyang letters po mga kapatid sa mga lugar mga kapatid sa kanyang journeys na nadaanan niya, nagkaroon ng churches at may mga nasave na mga tao mga kapatid dahil po sa paglaganap niya po mga kapatid ng bagay na ibinigay po sa kanya ng Panginoon, ng visions ng Panginoon po sa kanya mga kapatid. So syempre, the church of the book of Philippians mga kapatid, there's makikita po natin mga tao dito, syempre yung mga taga Philippi. And dahil yung Church of Philippi mga kapatid is isa po to sa mga churches na pinuntahan ni Apostol Pablo ng mga kapatid na wala pong mga seryosong problema. Kung pupuntahan niyo po yung Book of Corinthians mga kapatid, apakadaming problema doon mga kapatid. At talagang makikita niyo yung mga siguro mga kapatid, even as makakarelate tayo mga kapatid sa mga nangyari sa Corinthians and sa mga nangyari po sa mga local churches today mga kapatid. But even though mga kapatid, syempre except din sa mga bagay na meron din yung mga tao dito sa Philippians na basically mga kapatid, that there are some people who's trying to bring false doctrine. Actually mga kapatid, ito naman talaga yung pinakaunang ni Apostle Pablo sa kanyang buhay. Dahil nga binigyan si Apostle Pablo ng visions or ng revelations na nanggaling po sa Panginoon. So, he had to be, parang kinakailangan niya talagang mga kapatid na maging faithful, na maging obedient sa binigay sa kanya ng Panginoon. At kung maiintindihan mo si Apostle Pablo mga kapatid, imagine mo that he was in contemporary of Peter and the other disciples po mga kapatid.
wherein nagkaroon po ng problema sa pamagsapagitan nila. Kaya nga mga kapatid, sa Galatians makikita po natin na he communicated the gospel to Peter and the other mga kapatid. Kasi nga, iba na. Nagkaroon ng transition mga kapatid sa pagbigay ng kalooban ng Diyos mula sa disipulo na ng disipulo or apostles ng Panginoong Hesus at napunta kay Apostle Pablo po mga kapatid. So ito po yung ito pong Book of Philippians, isa sa mga resulta mga kapatid ng pagiging tapat ni Apostle Pablo sa vision na binigay ng Panginoon sa kanya. And imagine mo mga kapatid, even though he was on prison epistles he was on imprisonment mga kapatid. Para makita nyo po yan mga kapatid, manonote nyo po yung word na bonds dyan po mga kapatid. Look at Philippians chapter number 1 verse number 7. Tingnan nyo po dyan mga kapatid. And then, another thing is 13 verse 13 to 14 and Acts 16, 20 to 40. Hindi ko na po muna basahin po mga kapatid yung mga verse na to kasi nga we have limited time, but you can read it there mga kapatid. Dito po natin makikita yung mga kwento regarding that Paul was in prison mga kapatid. Kaya makita mo dyan sa verse number 13, sabi niya dyan, so that my bonds in Christ are manifest in all palace and in all other places, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. So again, sa Acts 16, 20 to 40 mga kapatid, napakahabang verses po niyan. Yan na po yung bagay na kung nakasama po kayo sa Australia, nung first na nag-preach po doon mga kapatid, dito na po yun yung bagay na nakulong sila Apostle Paul at si Silas. Naalala niyo po yung kwento na yon na nag-start po yan doon sa pangalan na Lydia na merong ganoon, tapos nakita sila na, ikwento ko na lang ng konti mga kapatid para hindi na po tayo magkuha ng malaking time. So, anong nangyari mga kapatid, sinabi sila, merong Hudyo dito na nagtuturo ng iba. So, siyempre, bago talagang turo kasi nga mga kapatid, the revelation, yung reveal na binigay ng Panginoon sa kanya, siyempre bago talaga sa kanila mga kapatid. And pinahuli sila, pinakulong, and ano nangyari mga kapatid? Kinulong sila, nagkaroon po ng earthquake, tapos papatayin sana ng Philippian jailer yung sarili niya mga kapatid. Anong ginawa niya? Sabi, no, wag mong saktan yung sarili mo. Do no harm to thyself. We're just here. Dito lang kami. At by that mga kapatid, because of the testimony of Apostle Paul of that, at ni Silas po mga kapatid, nagtanong yung Philippian jailer, papaano ako maliligtas? At sinabi ni Apostle Pablo that, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. So yung iba mga kapatid, sinasabi kagad nila, kasama pa lang sambayanan. So hindi po mga kapatid, but makikita mo po sa story mga kapatid, that they went also in the house of that Philippian jailer para mga kapatid, nakapag-share si Apostle Paul doon sa kanila. And so forth mga kapatid, yung nangyari po dyan, I believe that's the start of the local church of Philippians po mga kapatid. In Acts 20 verse number 6, sabi po dyan mga kapatid, and we sailed away, ito yung second time na pumunta si Apostle Paul sa Philippi mga kapatid, and we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in 5 days, where we abode 7 days. So nagstay sila ng 7 days po dyan mga kapatid. Now mga kapatid, verse number 1, sabi ni Apostle Paul dito, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. So makita mo mga kapatid, I believe that meron na pong local church doon sa Philippi or sa mga Philippian saints mga kapatid. This is ito po yung start ng pag-address ni Apostle Paul pag nagsusulat po siya sa isang lugar. Usually he was greetings. Meron po talaga siyang greetings mga kapatid. Paul's greetings to the Philippians and his prayer for them. So that is on verse 1
and on verse number 2 po mga kapatid, na ito po yung kanyang greetings sa mga taga Philippi. Sabi dito, Paul and Timotheus, the servant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and the deacons po mga kapatid. So yung si Paul and si Timothy as a servant of Christ, it is self-explanatory po mga kapatid. And alam na po natin talaga na yan na of course si Timothy is a young pastor, and ito po ay begotten of Paul through the gospel po mga kapatid, son in faith. Yan po yung mga bagay na yan. But here we go mga kapatid, dito po tayo mag-focus ng konti mga kapatid sa bishops and deacons, no? So verse 1 and verse number 1, sa bishop and deacons po mga kapatid. Now we can see here in 1 Timothy chapter number 3, verse 1 to 13, dito po natin makikita mga kapatid na ano po yung mga bagay na tinuturo in regards of bishops and also deacon po mga kapatid. Now in verse number 1, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach. So mga kapatid, makita mo dyan sa verse number 2 that one of the requirements of being a bishop mga kapatid is a husband of one wife. At mga kapatid, sa mga young people, sa mga lalaki, desiring the office of a bishop is not bad. No, desiring of the office of a bishop is a good work po mga kapatid. So let us always remember that. But if you wanted to become a bishop mga kapatid someday, then you have to kailangan mga kapatid, isa lang yung asawa natin. Amen? Nag-iisa lang talaga yan mga kapatid. At nag-iisa lang at kailangan mga kapatid, mas maganda talaga na meron ka talagang asawa. Yan po ay makakatulong po sa ministry talaga mga kapatid, kasi mahihirapan ka talaga kung single ka dahil alam mo na pwede kang matempt. And that's one thing na dapat mga kapatid, we should be vigilant about that and we be sober about that po mga kapatid. And a good behavior, given to hospitality, apt to teach, not given to wine, nor striker, nor greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, but not covetous, one that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. So mga kapatid, every one of us dumaan tayo sa pagiging novice. Kaya ako mga kapatid, hindi po talaga ako nagpastor kaagad. One thing that nung nag-graduate po ako sa Bible school is that nagpa-under ako sa aking pastor, that I work with him, I work with him, talagang tinignan ko muna kung ano yung mga ginagawa ng isang pastor, sinay ko muna kasi baka mamaya pag ako na novice ka, bigla kang na-overwhelm sa mga bagay-bagay. So, mahihirapan mga kapatid. Kaya nga, it is parang, kumbaga, para lang naman sa akin, much better talaga na kung po pwede, meron kang training. At least kahit makita mo man lang yung takbo, at least pagdating naman na ikaw na, may mga bagay ka na nabaon sa sarili mo when it comes na maging bishop ka na mga kapatid. Sabi dyan, moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and a snare of the devil. Now, we know mga kapatid that, of course, we are not perfect. Amen? Nobody's perfect regarding about that. Pero mga kapatid, we should have a good report. Amen? Alam niyo po mga kapatid, when it comes to report, siyempre may mga tao talaga na ayaw sa'yo, kahit naman wala kang ginagawa, magre-report niya ng, tawagin na lang natin mga kapatid na fake news. Di ba? May mga ganun talaga yan, kahit nga sa balita, fake news. So mga kapatid, ikaw, you have to, kumbaga, kung sa tingin mo sinisiraan ka ng tao na yan mga kapatid, just so you know in yourself that you are approved unto God. At talagang hindi mo ginawa yung bagay na yan mga kapatid. Kasi ang mahirap mga kapatid, na meron silang bad report to you, to some of us, even though you're not a bishop or whatever it is mga kapatid. Kung hindi naman yan totoo, hindi ka naman masistress sa bagay eh. Pero mga kapatid, pag totoo po yan, syempre makaka-feel ka talaga ng... But then mga kapatid,
In Galatians, sinabi diyan, kung ikaw ay spiritual, help them. No? So help them, magtulungan po mga kapatid. But kasi nga mga kapatid, so that we will never fall into reproach and the snare of the devil, mga kapatid. And once you fall, mga kapatid, sa snare ng devil, sometimes ang hirap pong umakon. Kaya mga kapatid, talagang magbantay po talaga tayo mga kapatid. Likewise, kanina Bishop, verse number 8, likewise must the deacons be grave, not double-tongued. Hindi yung, alam nyo kasi minsan mga kapatid, parang minsan tayo ganun pag mga double-tongued. Okay ka dito, okay ka rin doon, pero totoo hindi ka pala okay. May mga ganyang klase yung double-tongued po mga kapatid, parang okay lang sa'yo to, okay lang din sa'yo yan. Parang so much things regarding of mga double-tongued po mga kapatid. Ano pang sabi dyan? Not even too much wine, not greedy of filthy lucre. Ito yung sa mga kapatid, ito po yung tignan po natin sa mga deacons dapat. Holding the mystery of the faith in pure conscience. Now mga kapatid, ako po hindi naman po talaga ako totally against sa deacon when it comes to church. But long so before I have learned that kapag hindi na talaga kinakaya ng pastor, like for example, sobrang dami na po talaga ng member, I think that's the start you have to get one or two or depende kung ilan. But mga kapatid, personally, I am against of voting. Amen? I am against of voting. Parang halimbawa, sige mga kapatid, magbotohan tayo para magkaroon ng deacon sa church. O sino? I nominated. Mga kapatid, I think it is better that the pastor should be the one to examine them and test them. First and foremost, mga kapatid, train them. If you wanted this guy to be a deacon of the church, then help them mga kapatid. A bishop should help the guy, the man in the church, help them na mag-grow. Kasi mga kapatid, ito po yung isa, holding the mystery of the faith in the pure conscience. And we know mga kapatid that we're talking a lot of things about dispensational matters. And one of the deacons should know what is the mystery that was revealed to Paul. So mga kapatid, there's so many people, so many member of the church, marami pong mga members sa church na naging deacon po mga kapatid. They don't even know not to be too much wine, not greedy of filthy lucre. Alam niyo po mga kapatid, minsan, ang nakakatakot po minsan, ang nakakalungkot po minsan mga kapatid, nagkaroon na ng power yung deacon over the bishop or pastors po mga. Yan kasi yan mga kapatid yung bishop or yung bishop mga kapatid, that is parang synonymous po siya sa elders of the church and pastor. So ngayon mga kapatid, may mga iba na parang na-overpower na yung pastors or parang mas mataas na siya, pwede naman sa nang equal lang din. And anyway mga kapatid, it is because that they just voting on it. And kapag mga kapatid, yung deacon medyo mayaman, malaki magbigay sa church, sometimes yan po yung nangyayari mga kapatid na nagkakaroon po ng hold. Nakakalungkot yung mga kapatid sa isang pastor para sumunod sa kagustuhan ng isa. Which is mga kapatid, if the deacon knows how to hold the mystery in the faith with pure conscience mga kapatid, isang bagay mga kapatid na makikita mo sa church mga kapatid, wala pong competition. Amen? Kasi ang hirap mga kapatid pag may competition. Nakakita na kayo ng competition, di ba? Halimbawa, sa natin yung running na lang mga kapatid. Ano nangyayari? Nag-uunahan. Nagpapagalingan. Hindi, mas mabilis ako sa'yo. Itinan mo sa akin, no, ito lang. Mas mabilis ako sa'yo, ganito. So mga kapatid, yan po yung dapat iwasan po natin parating po sa church. Yung competition mga kapatid. Remember mga kapatid, we are one body in Christ. We have to help each other. We have to love each other. We have to forgive one another. We have to help each other po mga kapatid. Amen? That's what, ganyan po yung kailangan makawa. Hindi yung makikipagkompetensya ka sa isa't isa.
Kasi if that will start in the church po mga kapatid, magsa-start kayo na hindi mo namamalayan mga kapatid na nagkakaroon na ng division. Even to a bishop and into the deacon. Kasi ang mangyayari niyan dahil may pera si deacon, may pera itong isang leader na to, sa kanya, parang siya yung mas may power. Ayan po yung minsan nakakalungkot po mga kapatid eh. Pag leader ka, may pera ka, parang meron kang power. Pag yung leader medyo wala lang, parang nawawalan ng power po mga kapatid. So mga kapatid, let us change our mindset through that. We are not in competition but we are doing the ministry of God. Amen? That's what we need to understand po mga kapatid. And then sabi niya dyan, holding the mystery of the faith in the pure conscience and let this also first be proved. Then let them use the office of a deacon being found blameless. Nakita niyo po mga kapatid? Bago niya gamitin yung office ng deacon, you have to prove. Nakuha niyo yung point kayo mga kapatid? So I am against of voting. Kasi pag voting, halimbawa, itong deacon na to, maraming pamilya sa church. At dito, so, panalo ka na. Tinatanong pa ba yan? Amen? Nakuha niyo ba yung point mga kapatid? Kaya nga mga kapatid, the one thing is, dapat si deacon po mga kapatid, when it comes to leading the church, he had to prove himself holding the mystery of the faith. Then, anong sabi dyan mga kapatid? Let them use the office of a deacon being found blameless. Even, sabi ito na, deacon ka na, even so must their wives be grave. Kaya nga minsan mga kapatid na nakakalungkot hindi na po deacons yung yung wife na ng deacon yung mas may mas may boses nangyayari po yun mga kapatid. Amen? That's where you see mga kapatid, dapat yung wives, most especially pag wives siya ng deacon o yung wives of pastors or bishop mga kapatid, you have to be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. So hindi lang siya doon mga kapatid sa deacons but also to the wives of the deacons po mga kapatid. And then sabi niya dyan, as the same with the bishop, let the deacons be husband of one wife. Well, ruling their children and their own houses, well, for they that have used the office of a deacon will purchase to themselves good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. So mga kapatid, we have to understand. At mga men talaga mga kapatid, dapat talaga we have to understand these matters. Na dapat ikaw mismo as a man, magiging deacon ka in the future. Hindi ka na kailangan, sige pastor, pag nag-deacon na ako, saka na lang ako mag-study pastor, saka mo na lang ako i-train pastor pag deacon na ako. Hindi. Bago ka pa maging deacon, amen? Dapat na-prove na. Dapat may alam ka na, dapat ganito na siya bago ka gamitin yung office ng deacon. Para mga kapatid, kapag nandyan ka na po sa office na yan, is hindi ka po mawawala. Hindi ka na po magkakamali at mananatili ka pong blameless dyan sa office po na yan mga kapatid. Amen? So that's how it goes po mga kapatid when in regards to the bishops and the deacons. And maybe we can study that further kapag dyan talaga tayo nakatutok mga kapatid sa topic na yan. But this is just only because nailagay siya dito mga kapatid, naisama siya dito na where we know in Philippi, meron pong bishops and deacons. So meaning, meron na talagang local church doon sa Philippi mga kapatid, and the leaders of the church or the several churches mga kapatid is the elders or the bishops and the deacon po mga kapatid. That's how the congregational mga kapatid na they are doing their worship and preaching po mga kapatid, at yan po yung isang bagay na dapat po nating maintindihan mga kapatid. So, oversee sila sa church, and malaman po natin mga kapatid that bishops or elders always, lagi po sila yung oversee sa local congregation po mga kapatid, at there are several of them in each locality mga kapatid, na some of them, makikita natin mga kapatid sa mga denomination na ginagamit itong bagay na to, itong term na to,
Pero mga kapatid, hindi po scriptural. Kaya I'm sorry to say this, if the church is voting for a deacon to be here, I'm sorry, that's not scriptural po mga kapatid. Because that's the thing na binasa po natin sa pagiging deacon mga kapatid, he should prove himself first before to use the office of a bishop. Sooner mga kapatid, if we will have a lot of members here by the grace of God, then wala naman tayo ibang titignan dito. Meron ka pa bang ibang titignan? Siyempre si Brother Art, si Brother Julius. But before, hindi po tayo kailangan magboto-boto mga kapatid. And I'm really against with that. At hindi ko po talaga gawin. So I'm gonna work with these guys po mga kapatid, kay Brother Julius, kay Brother Art. I'm gonna work for them. And maybe sa pagtapos naman, ito naman itong mga juniors na to, sila naman yung magkakaroon ng pagkakataon na, ganun lang po yung mga kapatid hanggang sa tayo po ay maging bishops or maging leader po ng isang church. But I will work for them that they, I have to make sure na dapat alam nila yung bagay na doktrina. Kasi yan po yung isang pinaka-importante po mga kapatid na dapat maintindihan ng isang deacon po mga kapatid. In verse number 2, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Remember what we have talked about last Friday? Di ba? Romans 5:1. Ano sabi niya? And peace from God, our Father, para galing kanino? From our Lord Jesus Christ. So yan po yung pinag-usapan namin last Friday. And mga kapatid, we have talked so much about that you have been justified, you have peace from God through our Lord Jesus Christ. Verse number 3, mga kapatid, I thank my God upon every remembrance of you. Verse 4, always in every prayer of mine for you all, making request with joy. So here's the thing, after na merong greetings po si Paul po mga kapatid, nagsisend siya ng parang salamat and lagi kitang pinagpipray. That's the attitude of Paul. Kung makikita mo po yung mga letters ni Paul, that is his attitude. I pray for you and I always make mention you with my prayer. At salamat sa Panginoon sa remembrance nyo and kayo po mga kapatid. So forth na dapat ganun din po tayo mga kapatid. That you always pray for your brethren and that's how being Paul thankful sa every saint sa Philippi po mga kapatid. And as we know, yung Philippians po mga kapatid is great help po sila kay Paul when it comes to financial. Yan po yung isang bagay na pinagmamalaki ni Paul sa mga taga Philippi that they were supporting Apostle Paul through financial matter po mga kapatid, nagbibigay po sila. And verse number 5 and last, sabi dito mga kapatid, for your fellowship in the gospel from the first day until now. So nung first day, kailan ba yung first day? Nung first day niyan, siyempre yung nag-preach si Apostle Paul. Nung panahon na naligtas si Apostle Paul. And from that day until na sinabi ni Apostle to mga kapatid, they've been in fellowship in the gospel from the first day until now. Now mga kapatid, fellowship of the gospel. We can see in this book mga kapatid, including what Paul preached na pinas niya itong mga message na itong mga kapatid, itong pong gospel na itong mga kapatid. And isang bagay po mga kapatid na sinasabi ni Apostle Paul dito is that they understood well yung fellowship in the gospel. Kasi alam niyo po mga kapatid, syempre alam naman yung fellowship. Sasama-sama tayo, kwentuhan, kainan, pero mga kapatid, the first fellowship na dapat meron tayong mga kapatid na hindi natin kinakalimutan, we fellowship in the gospel. Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit? Para minsan yan po yung palaging magpapaalala po sa atin kung ano po yung pinaniwalaan natin. Amen? Magpapaalala sa inyo yung palagi. Ngayon, kung puros na lang pagkain yung fellowship natin, wala. Puros pagkain naman ang utak natin ito mga kapatid. Imagine mo, pati utak mo nagka-diabetes na kakaisip ng cake. Amen? Hindi lang po doon mga kapatid dapat na naka-focus yung ating pong fellowship. And I thank God that whenever we fellowship in the kitchen mga kapatid, talagang may mga nagtatanong and we talk about something of like the doctrines mga kapatid. And that's what most important mga kapatid. We talk, we laugh, and
we share problems, mga kapatid. But in here, mga kapatid, the fellowship in the gospel is one of the most important thing. And Ephesians chapter number 3 verse number 9, tingnan mo po yung goal ni Apostle Paul, mga kapatid. Sabi niya dyan, mga kapatid, and be, yeah. Kaya pala sabi ko, hindi ko makita. Sa Philippians pala ako. Ephesians chapter 3 verse number 9. Okay. Sabi yan dyan, mga kapatid, and to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. And we know, mga kapatid, that the gospel that Paul preached is a mystery. Now, mga kapatid, their fellowship in the gospel, what gospel is that? That's the gospel which Paul preached about, mga kapatid. Most especially, mga kapatid, the meaning of resurrection in our time today, that it means justification. Yan po yung isang bagay na naging mystery po, yung death of Christ for our sins was buried and rose again. Kasi paano siya naging mystery? Nakita nga ng law and prophets eh. But mga kapatid, yung meaning ng bagay na po na yan para po sa atin, yun po yung naging mystery po, mga kapatid. And in our time today, mga kapatid, many preachers don't really understand. Hindi po nila talaga naiintindihan ng gusto kung ano po talagang fellowship ng mystery na ito, mga kapatid, na naitago ng Diyos sa Kanya simula pa nung simula. Kaya ngayon, mga kapatid, makikita mo that some of the pastors, when they fellowship, some of the preachers and some of the believers, when they fellowship po, mga kapatid, they just fellowship. Playing basketball, fellowship, talking about what they have. Ay, alam mo, nakaano na ako, ito sa sakyan ko, ang ganda na, ganito, ganyan na. But mga kapatid, when you meet someone who loves the fellowship in the gospel, who loves the fellowship in the mystery, mga kapatid, I will tell you, mga kapatid, that you will be edified. Your spirit will be edified because you're talking about truths from the gospel po, mga kapatid. At isa po yung bagay na yan, mga kapatid, kung bakit din thankful si Apostle Paul sa kanila, kasi simula nung una, hanggang sa panahon na sinulat ni Apostle Paul to dito, is they're still having a fellowship in the gospel. Meaning, mga kapatid, even if they are mga false doctrine na dumarating po sa kanila, mga kapatid, the gospel never change. Nandun pa rin sila, mga kapatid, nakatayo kung saan yung kanilang paniniwala. So, meron siyang differences between sa Galatians, mga kapatid, kasi yung Galatians, sabi ni Paul sa kanila, nandyan na nga kayo sa katotohanan, tapos na-bewitch pa kayo o na ano pa kayo ng ganitong bagay. So, mga kapatid, this is the Philippian was, that from the first day until now, they are in fellowship in the gospel, which is, that was the most important thing na mag-fellowship po, mga kapatid. What we are doing right now, mga kapatid, of course, we go here, we serve God, we praise Christ and everything, mga kapatid. But this is also what you look like, a fellowship in the gospel. Amen? Mga kapatid, I hope that we have learned so much in that, even though minadali po natin ng konti ang lahat because of time, mga kapatid. But I hope that you get the point of this thing, mga kapatid, where I hope that when you read it, mga kapatid, in your own house, when you start trying to study the Philippians, I hope that this message help you, mga kapatid, regarding of what you read about in Philippians chapter number 1, verses 1 through 5 po, mga kapatid. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, salamat, Panginoon, sa tanghaling ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyo po sa pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin. Ikaw po, Panginoon, mabigay po sa amin ng lakas at, Lord, wisdom, Panginoon, at may mga bagay po ako, Panginoon, na hindi ko po nasabi lahat. Lord, I pray that ikaw po yung magpuno po sa kanila when they study and read about the book of Philippians, O God. Lord, we bring back the glory, the honor, and the praise. In Christ Jesus' name I pray. Amen and amen. Tawagin natin si Brother Julius para po sa ating closing hymn.